Ready? Sing. In remembrance of me, in unleavened bread, 'tis my body that was broken in your stead. For as oft as you eat it, you show my death to the world until I come again. Let us drink of the bread in communion with Him, having fellowship in His suffering. I discern now His body that was broken for me. I will show His death until He comes again. In remembrance of me, drink the fruit of the vine. 'Tis my blood as atoning body divine. For as oft as you drink it, you show my death to the world until I come again. Let us drink of the cup in communion with Him, having fellowship in His suffering. I discern now His blood that was given for me. I will show His death until He comes again. Ito po'y babasa ng talata sa 1 Corinthians chapter 11, verse 20 to 21. At ito basa na sa akin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At ang siya'y mapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng mga hapon, sinasabi, ang saro nito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ito sa tuwing kayo magsinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain niyo ang tinapay na ito at inuman niyo ang saro, ay hinihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya at ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Dadakwat siya sa atin ng tao na sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at uminom ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po lahat para sa Panginoon. Tayo po Diyos, Ama ng mga pamilya sa lahat, Panginoon, po ay lubos sa papasalamat namin sa bahay, pero po sa amin ng pagkakataon nito na muli ay aming nalahali
Narito Panginoon, hawak na yung mga lingkod. Ang taps ng ubas na sumisimbolo sa mga dugo, at tinapay ng ligadura na sumisimbolo naman sa ng katawan. Dalangin na yung Panginoon na basbasan niyo po ang mga Panginoon ito, at ang bawat isa po sa amin na tatanggap. Dawa po ay pagkaroon po sa amin ang kapatawaran sa lahat po ng aming pagkakasala na namin nagagawa o aming pagkukulang sa inyo, Panginoon. At kayong dinalangin namin na mas pagtibayin ng pananampalataya sa inyo. Ito po ang aming sa dalangin sa ngalan po ng anak sa Kristo Jesus at Pagkakapagligtas. Amen. Sana pala ako para sa pag-ambagan. Ang magbabasa ng talata sa 2 Corinthians chapter 9 verses 5 to 7. Iniisip ko nga kailangan ipamantig sa mga kapatid na mangunang pumarihan sa inyo at ihanda agad ang ibang apuloy na pinangako ng una upang ito'y may handa na gaya ng apuloy na hindi gaya ng sapilitan. Natapos sinasabi ko ang nag-aasik ng bahagyana ay mag-aani namang bahagyan at ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa binasya ng kanyang puso upang mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tawagin po natin ang isang page sa 368 po. When upon life billows you are tempest-tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest-tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, bring them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Tayo pinuling yung buod at panalangin. Diyos, Ama na dakila, pagpagod po sa lahat. Panginoon, balikan po ay puso papasalamat, Panginoon, sa lahat po ng pagkapala na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin, at din sa buhay at kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo pong pinapagawa sa bawat isa. Panginoon, dalangin po namin na itong mga salapin ng mayroong pagkabagan, nawa ito po ay magamit sa pagpapalaganap ng iyong mga salita at gayon din sa pagpapagulan ng bahay sa bahay, Panginoon. Dalangin din po namin na magamit po ito sa anumang gawain, Panginoon, na nakakalugod sa iyo. At hindi ay makatulog din po sa mga panipon namin na nangailangan, Panginoon, sa mga pinansyal. Dalangin namin, Panginoon, sa mga susunod na mga araw na patuloy niyo po kami ingatan, gabayan, at ilayo, Panginoon, sa anumang kapahamakan o anumang pumaramdaman sa aming mga negosyo o trabaho, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo po ingatan at ipagkaroon niyo po sa amin ang aming mga pangailangan, Panginoon, sa aming mga pagpusikan na pangataon. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy niyo po ipagkaroon niyo po sa amin ang kapayapaan, Panginoon, sa mga isipan at gayon din ay ilay niyo po kami sa mga kasamahan, Panginoon. Sa mga bagay, Panginoon, hindi man po kasabitan ng mga labi ay patuloy po namin pinapasalamatan at pinili. Sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus na magkakapagligtas,